verses 7 to 16. The first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intended to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. There were many lamps in the upper room where we were gathered, and a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer. And being overcome by sleep, he fell down from the third story and was taken up dead. But Paul went down and bent over him, and taking him in his arm, said, "Do not be alarmed, for his life is in him." And when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them a long while until daybreak, and so departed. And they took the youth away alive, and were not a little comforted. But going ahead to the ship, we set sail for Assos, intending to take Paul aboard there, or so he had arranged, intending himself to go by land. And when he met us at Assos, we took him on board and went to Mytilene, and sailing from there, we came the following day opposite Chios. The next day, we touched at Samos, and the day after, we went to Miletus. For Paul had decided to sail past Ephesus so that he might not have to spend time in Asia, for he was hastening to be at Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. Let's pray. Muli o Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa hapon ito. Sa iyong pinagtipon, pang marinig ang iyong mga salita. Yes, the Holy Spirit, ang isang patuloy na muna, patuloy magturo sa bawat sa amin. Kitahanin o Diyos, yung mensahe mo, nadig namin at may sa buhay, may sa puso at may sa buhay sa aming pangaraw mo. Samahan po kami, Panginoon. Patuloy ka lang may taas sa aming kalagitnaan. Mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo. So malapit na po tayo sa dulo ng third missionary journey ni Apostle Paul. No? Hanggang sa chapter 21, verses 8 to 14, ay yun po yung pagtungo niya sa Caesarea. Doon matatapos ang kanyang third missionary journey. No? At inumpisahan niya po sa Antioch, doon sa chapter 18. Tapos pumunta siya ng Phrygia at Galatia. No? Tapos nagpunta siya ng Ephesus sa chapter 19. Nagtungo sa Macedonia, sa Greece. Tapos pumunta rin ng Macedonia. Nagpunta ng Philippi. Tapos sa Troas. Yung ating pag-aaral ngayon. Then nakarating siya ng Assos, Mytilene, Samos, at siya tuloy sa Miletus. Yan po yung part ng kanyang third missionary journey. So, nung last time po ay nakita po natin yung meeting ni Apostle Paul sa mga disipulo doon sa Ephesus. At bago po niya iniwan ang mga ito, ay in-encourage po niya itong mga naroon
sa Ephesus. No? Yung mga naiwan mo doon. Paul encouraged his flock to remain true to the Lord Jesus Christ for the rest of their lives. At paano niya po ginawa yon? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ganun po kahalaga yung ministry of the Word. Yung title natin. Importance of the ministry of the Word. For God's people, yung pong tunay na encouragement, yung tunay na strength, yung comfort, ay hindi po nagmumula kung kanino man. Hindi sa mga opinion ng tao, hindi rin sa psychology, no? At sa iba pang mga bagay dito sa mundo, but only from the revelation of God's Word. He committed His people to the Word of God's grace, which alone was able to build them up, comfort them, strengthen them, and anchor them sa salita ng Panginoon. Yung pong tunay na comfort, no, sinasabi po natin, ay hindi doon sa pakikinig ng mga private opinion, but from the listening of the Word of God. So kung daw pong dinidesire natin na magkaroon ng fullness of comfort, we must enrich ourselves in the Word of God, which alone gives us the full comfort of God. Yung salita ng Panginoon. Not only comfort from the Word of God, naroon po yung comfort ng people of God. Kung napag-aralan natin ng last Sunday, dudugtong ko lang yung ating topic ngayon. So, kaya lang po meron tayong mga pretended memory ay naalaala pa natin yung nakaraan. So, doon po sa Acts 20 verse 4, mababasa pa natin doon na maraming mga kasama itong si Apostle Paul nag-travel back to Jerusalem. Ito po mga tao nito ay mga representative ng mga various churches na itinayo ni Apostle Paul. Lahat sila ay kasama ni Paul. At sabi nga doon sa pagkukulit ng mga gifts para mapadala doon sa church ng Jerusalem dahil sila ay nasa family. Just like our Lord Jesus Christ, si Apostle Paul ay madalang daw siyang mag-travel na mag-isa. Siyang kasama. And he enjoyed fellowship with the people of God and received comfort, strength po sa mga ito, at ganoon din naman siya sa mga iyon. Vice versa. So, pagdating doon sa verse 6 ng chapter 20, but we sailed away from Philippi after the day of unleavened bread, we passed over, and in 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. Sabi niya, but we. Sino po itong we? Sinasabi, yung kumpanya nitong si Apostle Paul ay pinakuna na niya. They gone ahead. At sabi po doon sa verse 6, we say. Sino po yung kasama niya rin? Sino yung sumulat ng Book of Acts? Si Pablo? Si Luke. Si
Luke ang sumulat ng Book of Acts. So sa mga panahon na yun, si Luke yung kasama niya. Kasi si Luke ang nagkukwento. No? We saved, sabi niya. So kasama niya si Luke. Bakit iniwan si Luke? At para makasama niya Apostle Paul. At si iba ay pinauna niya. So, alam natin na si Luke ay isang manggagawa. A physician. So, kinit niya si Luke para kung ano man mangyari sa kanya in between, no? Kung iwan niya yung Greece, ay meron siyang kasama punto. Kaya patungo sila sa Troas. So he set sail from Philippi after the day of unleavened bread and came to them at Troas within 5 days. 5 araw yung kanilang paglakad bago sa parating doon sa Troas. So, nandito yung Philippi, sa baba niya Troas, tapos Asos, Chios, Samos, Miletus. Sa kabilang side yung Ephesus. Dito lang nadala yung aking map para ma-picture. Puro sa tabing dagat lang sa Mediterranean Sea. So it took 5 days doon sa dagat from Philippi to Troas. At siya ay nag-stay doon na 7 araw. So, at pansin nyo, ano yung nangyari doon sa Troas na 7 araw. So yung patungo niya dapat, itong patungo niya sa Troas, Antlam 3. No, dapat pupunta siya ng Antioch of Syria. So naiba yung route. No? At nag-spend siya doon ng 7 days doon sa mga taga-Troas. During that time, marami tayong mga interesting aspect dito sa istorya ng mga Biblia. Kaya huwag po kayo matulog. Nakakay mo lang lang. Yung binasa natin ganyan, di ba? So yung unang na-mention po rito, so yung we have of the worship ng mga believers doon sa first day of the week. Anong araw yung first day of the week? Sunday. Hindi po siya Saturday. At bakit Sunday? Because that's the day of the resurrection of Jesus. First day of the week. So ito mga early Christian ay nag-shift ng kanilang worship service from Saturday, nag-gather sila ng first day of the week. Because that's the day of our Lord resurrection. So nag-meet po sila sa pasahe at meron silang breaking of the bread, the communion service, ay Lord's Supper na ginagawa natin tuwing first Sunday of the month. So, Paul loved to teach the word. He loved to teach the word. Bakit? Because he knew that it would deliver his people sa magitan ng salita ng Panginoon. At konting panahon lang yung kanyang spend dito sa Troas, kaya sabi sa ating pasahe, no, siya ay nagsalita at medyo mahaba. Tinitinan ko yung oras. Dahil dito sa pasahe natin, mahaba yung sermon ni Apostle Paul. No? So it takes time to teach. No? Sabi sa pasahe, i-prolong yung kung kanyang mensahe until midnight. So hindi ko tayo ng midnight.
baka tayo ay makatulog. Sabi po dun sa verse 7, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. I love that. It's encouraging. Dahil always, no, madalas, maikling oras lang. Yung pang mga preaching, mga topical, mahaba na yung 30 minutes. 15 to 30 minutes lang. Pagkatapos, natapat pa ng magtatanghali. No? Buti na lang, tayo ay nakakain na. At hindi siya papuntang alas 12. So, mapapansin natin iba, pag hindi kumilos yung banal na espiritu, so, may mga lumiligis dahil nagutom. Hindi sila maghintay. Natapusin yung mensahe, no? Hindi ganun yung nangyari sa Troas. No? Gaya ng nangyayari sa ibang mga pagtitipon, lalo na kapag oras na ng pananghalian, yung timing. Diba? Eto mga mananampalataya doon ay uhaw. Uhaw sa salita ng Panginoon. Really hunger for the Word of God. So, sila ay naroon, nakikinig, at ninanamnam yung salita ng Panginoon ay bibigkas ito si Apostle Paul. At nakita natin dito, no, the first day of the week, and they gather, they break bread. So nakita natin yung kahalagahan, the importance of the Lord's table, or the Lord's Supper. No? Ino-observe po nila ito, it's Lord's Day. Sabi ko nga, today is the Lord's Day. Not your day, not my day, but the Lord's Day. No? Yung po nila pinagsa-celebrate yung Lord's table. No? Pag sabihin sila ay magkagather, hindi lang sila nagkakaroon ng breaking of the bread, meron din po yung pagtuturo ng salita ng Panginoon. At nagkagather yung mga na mananampalataya upang alalahanin sa pamamagitan ng breaking of the bread yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Doon sa cross of Calvary, kagaya ng ating sinasabi before mag-partake tayo ng bread at ng blood, ng sisimbol ng bread, yung katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Remembering yung pong Panginoon. No? So, napakahalaga nito sa mga mananampalataya. No? Kaya nga, yung mga nagsasabi na sila ay saved na, ay tinanggap nila yung Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, but hindi po pa sila nag-decide upang magpabautismo. So, dinidiscourage po natin sila na mag-join dun sa Lord's Supper. So, gaya po kanina, nabanggit ni Pastor Joseph, yung nagnanais ang pabautismo upang sa susunod the Sunday, the next Sunday, ay makasama po namin kayo sa Lord's Supper. At ito po ay napakahalaga sa mga mananampalataya. Kasi sinasabi po ng Biblia that when Christians are partaking the Lord's table, the Lord's Supper, they are sharing or fellowshipping with Christ in a way they cannot fellowship with Him in any other way.
And yung daw pong Lord's table or Lord's Supper, we should always observe with great respect and reverence. Hindi lamang siya common exercise. Parang sabihin ganitong linggo ay ginagawa natin. Parang automatic na. So, we need to treat this, we need to observe with great respect and reverence. At pagkatapos na kailang breaking of the bread, ay binuksan na naman ni Apostle Paul yung salita ng Panginoon dito sa kanya mga saints sa Troas. No? The three highlights of a Christian life should be when he is partaking of Holy Communion or Lord's Supper. He is hearing the preached word. No? Nakikinig siya. Hindi lang siya nagpapartake. Nakikinig doon sa salita ng Panginoon. And he is exercising his spiritual gift in service for Christ. Yung po yung tatlong bagay. At sabi po dun sa ating verse, intended to depart the next day, and he prolonged his message until midnight. So ito yung huling araw, huling gabi na nandoon sa Troas, itong si Apostle Paul. Kumbaga sa lamay, ito yung big night. Huling gabi. Kita mo, ang daming tao, di ba? Naparoon din yung video ni Brother Sammy. Ang daming tao, di ba? Okay, sige, ganyan sa mga probinsya. Yung buong baryo, pumunta pag may naghahayag yung salita ng Panginoon. So, that's an opportunity. Yung situation na yun, na makarinig yung mga salita ng Panginoon. So, kaya si Apostle Paul ay sinamantala niya yung pagkakataon na maibahagi yung salita ng Panginoon. At sinabi sa atin, siya ay nag-preach until midnight. Sapagkat naunawaan ni Apostle Paul na itong mga saints dito sa Troas ay kailangan nila naman ng spiritual food gaya ng kailangan natin ng physical food. They need spiritual food as well as physical food. And the only way to grow in grace was through an understanding and application of the Word of God. Hindi mo lang siya maunawaan, dapat may application. Hindi natin alam kung ano yung itinreach ni Apostle Paul, pero walang pag-aalinlangan na itinuro niya yung patungkol sa mga major doctrine ng salita ng Panginoon. Hindi lang niya itinuro yung major doctrine, itinuro din niya yung application of that major doctrine o yung mga doctrine. Hindi lang siya nagturo ng mga doktrina, but because nagturo din siya kung paano yung application ng doctrine. So marahil na-cover ni Apostle Paul yung major points of theology, no? Hanggang sa hating gabi. At sabi sa pagpapatuloy, nag-converse pa sila. May mga tanungan pa lang, no? Fellowship, inabot sila ng daybreak ng umaga. So si Apostle Paul ay siyang halimbawa natin sa kapanahonan natin. Ngayon, kapag tayo ay nag-preach ng ating mga sermon, medyo mahaba siya. Kumpara dun sa mga iba na 15 to 30, isang kinukulang na yung ating yun, minapadali na lang.
Minimum isang oras, no? Pagkat yung mga tao rito sa Troas, yung mga kasamahan ni Apostle Paul na kanyang tinuturuan, they love the preached word. At willing sila na umupo ng ilang oras para matutunan at may apply nila yung salita ng Panginoon. Diba? Hindi nila iniwan si Apostle Paul, no, habang siya ay nagsasalita. Talagang nandun yung attention sa mga ninanamnam nila bawat mga salita ng Panginoon at nangungutawi sa kanya mga labi. Sabi nga ng isang nag-recap, yung daw sermones, maliit na sermon, ay para sa mga Christians. Maliit na sermon para sa maliit na Christian. Hello? At pagkatapos na-extend nga yung kanyang mensahe until midnight, at tingnan natin kung ano yung nangyari. Exciting, di ba? Sa verse 8, sabi po ron, and there were many lamps in the upper room where we were gathered together. Anong connection nitong mga lamps doon sa sinasabi? Itong si Apostle Paul. Hindi niyo ba naitanong yun? Pag kayo ay nagbabasa, bakit si Luke ay sinama pa niyo itong mga ilaw na? Kuryente, di ba? Hindi. Hindi ba sila yung kuryente? Sabi niya, there were many lamps. Lamps. No, kasi walang kuryente doon, hindi pa uso. So kung isipin mo, ano yung kuryente doon noon, ay ganito, na pag maliwanag, hindi ka makatulog, diba? Papatay na ilaw, diba? Pag maliwanag, ayaw mo nang maliwanag ang ilaw, kasi hindi ka makatulog. It's awake you. Diba? Papatay ka ng ilaw. At dito, iba yung sitwasyon. Pag inisip natin yung ilaw noon, ito yung mga torch. Siguro sa atin, yung gasira na. Pero sa kanila, minsan, nasulit tapos may ledo. At yung kanilang pampasiga is oil. Imagine ninyo, daming ulit sa loob. Sabi niya, many lamps, daming ilaw din. Ano ang may imagine nyo sa movie? Imagine, di ba? Medyo may uso. Hindi ka ganyan kaaliwanan. No? Medyo nakakaantok. Di ba? Kaya mo pala sinawan niya yung lang. Kasi yung kasunod na verse, merong kahalang nakaugnayan doon. Bakit pinantok itong si Eutychus? Nakakaantok yung setting. Dahil may uso, tapos hindi ganun kaliwanag ng ilaw, no? Sana. So yung kanyang mga mata ay parang ginagaganan ng mga hollow blocks. Sabi niya, pag naantok ka, magdala ka ng toothpick na, o kaya palito ng gusto, para hindi ka antokin. No? Kaya sa langit o sa impyerno, may namatay. Hindi, nabuhay eh. Nabuhay siya. Oo nga, nabuhay siya. So, maunawanan natin ngayon yung next verse. Kasi pinaliwanag nitong si Luke, ang daming ilaw. Kaya lang, hindi natin imagine na may sinabi lang niya na ilaw. No? So, ngayon, ano na natin? Yung verse 9, there was a certain young man named Eutychus. Eutychus, ibig sabihin yun, fortunate. No? Fortunate. Kaya nung ulit,
Unfortunately. Hindi, nabuhay siya, kaya fortunately. Ah. So, anong mali dito? No? Itong si Eutychus, no? Can't stay awake. Hindi natin alam kung bakit. No? Marahil siya ay pagod doon sa isang linggong trabaho. At pagdating ng Sabado ay napuyat pa. Kagaya natin. Hindi natin alam kung ano yung pinagkapuyatan niya. No? Ba't interesado siya? Kasi nandun siya eh. So, interesado siya. No? Bagamat siya ay pagod sa isang linggong trabaho, tapos napuyat siya nung gabi, but still, nandun siya. Interesado siya na makinig sa salita ng Panginoon. No? So, uhaw din siya sa salita ng Panginoon. At pagkatapos, sabi nga, as Paul kept on talking, he was overcome by sleep. So, siya ay nakatulog. Then fell down from the third floor. Bakit mayroong mga tao nakatulog sa pagtutulog ni Apostle Paul? A person fall asleep under the ministry, but not the Apostle Paul. May siguro sa akin, minsan boring yung preaching. Marahil makatulog kayo, pag lang kayong huminig. Ang nagsasagot, no? Pero bakit siya nakatulog? Si Paul lang nagsasalita. Yung nga, marahil pagod, tapos nabuyat noong gabi, nanood ng teleserye, naiwasan, yung sinusog ng mga teleserye, nabuyat sa kaka-scroll, no? And siya ay nakatulog. Kung tatanungin mo si Eutychus, no? Kung hindi pa siya nalaglag, tapos nagising mo lang, tatanungin mo siya patungkol dun sa message, marahil sasabihin niya, pinapahinga mo lang ng mata ko. Parang galing mga nasa tabi natin, di ba? Naantok eh. Kasi ito eh. Huwag kang matulog. I'm just taking rest my eyes. Pinapahinga mo lang yung mata ko. Di ba? Madalas na dinag-justify. Aminin mo na. I'm just resting my eyes. Narinig ko lahat. No? Yung mga sinasabi ni Pastor. Yes. Kung tama yun. Eh, sabi nga, paglabas mo, ano yung message? Hindi mo na nalala. Hindi ko lang kung nasaan yung mga physically present. Yung isipan ay nandun na sa mga pupuntahan mamaya. Sabi nga po ng isang nagsalita, a great preacher is a man who can communicate to people when the majority of his congregation is asleep. Ganun daw yung great preacher. Kahit tulog yung kanyang mga congregation, ay nakakapag-communicate pa rin siya. You see? Kaya huwag kayong matulog sa service. Ito yung principle na ating matutunan dito. Don't sleep, go to sleep, or you'll die. Huwag gising lahat, di ba? Keep that down. At ang sabi ni Spurgeon, kapag daw ikaw ay natulog sa service, at ikaw ay nalaglag sa kinalalagyan mo, tapos namatay ka, walang apostol na mag-apostol sa iyo. So, sabi ng iba, totoo ba ang namatay?
Third floor. Diba? Tapos nasa bintana. Tapos pavement sa baba. No, hindi naman siguro ilang metro lang yung third floor kasi mautog ka sa ceiling kapag maiksi. Lilimit mo na lang sa height ng pinto. Nasa 2 meter 20. So minimum naglagay ka 2.5 ceiling. 7.5 na. Nalaglag, patay. No? Sinasabi ng iba, totoo kaya siyang namatay? O baka parang na ano lang siya. Pero, nasettle kagad yung question. Because ang nag-istorya dito is a physician. Si Luke. Sabi ni Luke, no, namatay, nalaglag, namatay. Physician, siyempre alam niya. So, settle na yung tanong. Di ba? At nagpatuloy sa verse 10, but Paul went down and fell upon him. No? So, in-embrace niya daw. In other words, siya ay na-restore. Hindi natin alam kung paano, kung ano yung sinabi niya. No? At meron mga pagkakataon sa mga nasa natin sa Bible, itong si Apostle Peter, yung sa case ni Dorcas, o Tabitha, sa death. Yung panahon ni Elijah, yung sa Kings, paparaanan natin yan sa overview. Si Elisha, but sa panahon natin yun, nagpapagaling meron sapagkat sabi ni James, no, kung meron kayong limang sakit, galing nyo sa mga elder Charles, dumating because the prayer of the righteous advance. Then nagpatuloy po doon sa verse 11. When Paul had gone back up, nung umakyat siya ulit, broken the bread, at pagkatapos kumain, then he talked with them a long while. Hindi pa na-stop yung kanyang pangangaral doon, yung kanilang conversation, fellowship, until daybreak. So, naabot sila ng umaga. No? Pero isa lang yung minantok. Di ba? Hindi sinabi doon sa iba. At yun daw, yung long service, di ba? Napaka-spectacular. Mahabang service from day, midnight to daybreak. Then verse 12, they took away the boy alive and were greatly comforted. So, ano yung nice kung makita sa inyo? Hindi natin tinitingnan yung bala ng pangyayari. Ito po. But kung ano yung nangyari, kung ano yung naging resulta doon sa pagsunod ni Paul. You are not looking so much at what happened to Paul, but at what happened as a result of the obedience of Paul. So nakita natin that they nandun yung encouragement by the compassion of God, nandun yung instruction by the Word of God, at nandun yung kanilang pagkabuhaw yung sa salita ng Panginoon. At kapag hinayaan mong maging mayaman at totoo ang salita ng Diyos, at hayaan itong manatili at manahan sa iyong puso, hindi mo maiiwasang ibahagi iyon sa iba. Kaya ganun si Apostle Paul.
Huwag hinayaan mong maging mayaman at totoo ang salita ng Diyos sa iyo. At hayaan itong manatili at manahan sa iyong puso. Hindi mo maiiwasang ibahagi iyon sa iba. Yun ba ay si Pablo? No, hindi yun si Pablo. Sino kaya? That's Jesus in the life of Paul. Ang Panginoon sa buhay ni Apostle Paul. Ang Panginoon sa buhay mo at sa akin. The burden in the heart of God is to get the Word of God into people's heart so they can be trained and equipped and grown up. Ito yung mga bagay na dapat natin makita sa umpisa sa ating mga buhay. At kapag gusto natin i-surrender yung ating mga buhay sa Panginoon, at nandun yung ating hunger sa salita ng Panginoon, at manaliksik sa ating mga buhay. Yung mga tao sa paligid natin, sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang magitan natin kung tayo gamitin ng Panginoon. Makikita nila sa atin, matatat sila sa atin, kung sa ilaw na meron tayo. Meron tayo ilaw? Mga brown out, diba? Sabi kanina, brown out daw. So, hostility, yes, di maalis. Tribulation, meron. But we are going to see Christian comforted and encouraged kapag tayo nakita nila sa ating buhay bilang isang mananampalataya. We are also going to see the brethren instructed by the Word of God. Kapag daw isinumo natin yung ating mga sarili, we are going to give because nare-recognize natin yung need. At magiging sensitive tayo dito. Kaya yung mga taga-Macedonia, bagamat sa kanilang kadukhaan, ay naman sila because they gave their life first to the Lord. Kapag daw yung isang tao is a lover of self, Ryan said in, I lover of money. Kaya nga yung nagkamatin sa Pinas. Sabi niya, parang tubig ng dagat, kung kailan ka umiinom, ay lalo kang nakukuha. Billion na pera, hindi pa sapat. Dapat puro pala milyonaryo tayo dito. Hindi ako dito ng tipis, doon na. So, yun ang kahalagahan ng ministry of the Word. Imagine, mahigit sa 10 oras. Si Paul na nagsalita, napakahaba. Para lang doon sa comfort dito iglesia, dito sa Troas. The Word of God will bring magdadala siya ng tunay na comfort. So makita natin that Paul was committed then to God and the Word of His grace. That alone was able to build them up. And the central element ng ancient Christian worship, hindi lang celebration of the Lord's Supper, but nandun yung preaching of the Word. At yan yung ginagawa natin dito sa ating
English. Marami daw sa mga Christian today do not tolerate preaching that is longer than 30 minutes. Kasi pag daw mahaba, sabi nga, hindi na ma-invite. No? Yan ang mga invite natin. Yun ang sabi. So, sabi nga, you not speak longer, but short so that I will be invited again. Tolerate daw nila. Hindi nila tinotolerate yung mahabang yung pag be-preach. No? Mas prepare nila yung mga emotional experience, preaching, yung mga form of entertainment, no? Rather than biblical exposition ng pangalan, salita ng Panginoon. Most people do not tolerate today strong biblical preaching. Yung mga preaching of the word that rebukes, that correct, instruct, comfort, and train in righteousness. Kasi ayaw makasakit. Kasi kung katotohanan, ayaw makasakit. Kapag daw ayaw mong sabihin yung katotohanan dahil masasaktan ng kaibigan mo, so selfish ka daw. Mahal mo yung sarili mo kaysa sa kanya. Because ayaw mong pag nasaktan siya, ay wala kayo. Selfish ka kasi ayaw mong masaktan yung sarili mo. So many people will not tolerate preaching that commands them to repent and believe on the Lord Jesus Christ alone for eternal salvation. Na dinedeclare na yung ating Panginoong Kristo ay siya lamang ang tagapagligtas. At sila ay balaan doon sa paghuhukom na darating. Other people ay ayaw nila yun. At pagkatapos nagpatuloy si Luke sa ating istorya, that going ahead to the ship, he set sail for Assos, intending to take all aboard there, for so he had arranged, intending himself to go by land. Hindi sinabi bakit pinili ni Apostle Paul na maglakad sa land, best sa water. Dahil nga, kung daw nag-ship around 45 miles yung tatakbuhin ng ship patungong at Assos from Troas. Pero kapag naglakad ka sa land, nasa 25 miles lang. Magsip, diba? Kasi pag ang dito ng Troas, nag-ship sila, at nag-land siya, so mas maikli para sa land. Kaya lang, yun lang sa maglalakad sa ship. Kahit mahaba. Bakit pinili niya kaya yung ano? At hindi doon sa mga kasama niya. Marahil may mga negative, gusto pa niya silang makabahaginan, mag-fellowship, o di kaya naman gusto niya makakisa habang naglalakad, nananalangin, ipag-commune sa Panginoon, nagaya ng ginagawa ng ating Panginoon Kristo. No? Anytime na siya ay umaalis dun sa karamihan, ay alone. Hindi po sinabi dito sa Pastor, no? Maybe nandun yung kanyang meditation and prayer. Kaya pinili niya yun. We could walk and think and pray along together with the Lord. At ito yung habit nga ng ating Panginoon Kristo. No? He used to draw aside from time of meditation.
Pagkatapos, nagpatuloy yung kanilang journey, but we going ahead to the ship. Now, and it says, dun sa ship, no, si Luke ang nag-istorya nito. So, kasama na siya dun sa ship. At pagkatapos, nagkita sila dun sa Assos. Sinakay si Paul. At nagpatuloy doon sa verse 14, and when we met us at Assos, ito sila, andun na si Apostle Paul, we took him on board, at nagpunta sila sa Italy. Lutsunod lang yun, Philippi, Troas, Assos, tapos Italy, Lycaos pa, sa baba, tapos sa Miletus, mga kapapunta, Caesarea, Jerusalem. Nandun siya sa gawing Aegean Sea, the western coast of Asia Minor. Then sa verse 15, sabi po ron, and sailing from there, ay nakarating sila doon sa opposite of Chios. At hindi sila pinagkaroon. They went right by the island of Chios in the Aegean Sea, and the next day, they crossed over to Samos. Another island in the Aegean Sea, yung pong Miletus, no? South of Troas, and the western coast of Asia Minor. At nasa 37 miles down, ito doon sa south of Ephesus. So, remember in Acts 20:16, sinabi po dito, hindi sila tumigil sa Ephesus. Nilampasan nila yung Ephesus. Paul had decided to sail past Ephesus in order that he might have to spend time in Asia, for he was hurrying to be in Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. Gusto niya nung sa Passover, nandun siya sa Jerusalem. Because nung sa pagkatangka sa kanya, hindi siya makarating doon. Kaya dito sa day of Pentecost, gusto niya nung nandoon siya sa Jerusalem. 50 days yung pagitan ng Passover at saka yung Pentecost. Kita natin dito na si Apostle Paul ay gusto niya ma-maintain yung kanyang schedule. Kaya meron siya mga ilang pasangalan na hindi na pinagahan. Plano siya noon patungo sa Jerusalem para sa Passover, pero na-miss niya ito. Kung kaya sinusubukan niya ngayon na makarating siya doon sa araw ng Pentecost. Pinayos niya nandoon siya kasama yung mga mananampalataya at ganun din yung Jews. Nakasama niya sa celebration of the Feast of Pentecost. Kahit hindi niya makalimutan yung kanyang mga Jewish ancestry dito. At mahal niya yung Israel people. At nandun yung kanyang long na makaparating doon. Upang makapagbahagi siya at may strengthen din niya muli yung mga bago ng kapatid. At pagkatapos sa mga susunod na verses, no, ay tinatawag niya yung elders doon sa Ephesus upang pag-join sila sa port sa city of Miletus. So,
Yung the weak preaching produces weak church. Weak preaching produces weak church. Yung mga kapatid, no, makita natin sa mga kasahin, they are sanctified by the Lord sa pamagitan ng preaching of the Word of God. At itinuro ni Apostle Paul yung hindi lang mag-treat pagkos kung paano ilagay ito sa kailangan. So, nandun yung pagtuturo ni Apostle Paul, nandun yung fellowship na sa mga kapatid ron, yung breaking of the bread, yung prayer, ay kasama ngayon kung sa kanyang ginawa. Whenever na sila ay mag-meet, andun yung celebration sa pagtatagumpay sa pamamagitan ng kanilang pagsama-sama, fellowshipping to one another, celebrating the triumph of our Christ, who accomplished our redemption and enter into His rest by His resurrection. May we, as we worship, experience the depth of our being, yung forties of the rest that remains for the people of God and eternal rest. Sa ating pag-worship, as we worship, we look back upon Christ's resurrection and derive comfort from His present leadership. Siya ang nagsabi na I was dead, but I am alive forevermore. Amen. He is our Lord and Savior. May we place our hope in His future coming in glory as King of Kings and Lord of Lords. May we look forward to the day when we shall be forever with the Lord. No more discomfort, no more persecution. He will wipe away the tears in our eyes. No more troubles, no more sickness nor death. Kapag tayo ay nasa piling ng ating Amen. everything will be over, and we shall usher into the fullness of the rest Christ has accomplished for us. So, ano yung ginagawa natin after worship? Kung tayo daw ay na-strengthen, kung narinig natin ang boses ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hindi tayo He was dead, but I am alive forever sa iyo at sa akin, sabi ng Panginoon. Then tayo ay ahayo na may kagalakan na pagsindihan siya at ibalagahan ang mabuting balita. Amen. Sabi nga, dun sa Corinthians 1, 1 Corinthians 13:4, 37, and 8, no? I-describe doon yung ating patience, enduring all things, never failing, love relentlessly, persistently pursue the good of others. At yan po ang ginawa ni Apostle Paul. At
is very important. Diba? Maiksi lang yung sermon kasi ayaw pa yung makatulog. Purihin mo ang Panginoon dahil mo ay tumayo. Panginoon, hindi kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa God, hindi sa iyong salita. Nag-remind po sa amin, O God, na talagaan ng ministry of word. Pagkat yung tunay ng comfort ay masumpungan sa iyong salita. Masumpungan sa iyo. Comfort from the word, comfort from the people. Lord, salamat Panginoon. God, kailangan mo kami. So you comfort us and comfort others kung paano kami i-comfort. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin sa hapon na ito. Puri ka namin at isasalamatan ng gamit sa buhay ng Apostol Paul na nandun po yung kanyang kasigasigan at pagkabat. Tight po yung kanyang schedule. Inisip panahon ay sinasamantala ko na yung panahon na kasama yung kanyang mga ligtas o pagpatuloy silang bahaginan ng mga katotohanan ng mga salita ko ka sapagkat ito Diyos ay kailangan sila ay kailangan nila ito Panginoon kailangan din namin kailangan namin o Diyos na mapuno ang iyong mga salita, mapuspos ng iyong Espiritu upang kami o Diyos ay makalakad buhay na matagumpay Panginoon sapagkat ikaw na nasa amin ay matagumpay kaysa lahat ito sa iyo. Tuloy mo po kami samahan, patuloy mo po kami kiramay sa iyo. Lagay mo sa aming mga puso God yung hunger Lord sa iyo. Hindi lamang kami nakikinig. Hindi mayroon kami ng mga panahon sa eksikin ng mga salita upang kami ay lumalim sa pagkaunawa, sa makalaman patungkol sa iyo. Lumalim ng aming Diyos sa iyo. Lord, sa iyo ay mga sa iyo. Maraming salamat po muli sa hapon ito. Kayo God sa aming paghayo. Sa lugar na ito, Panginoon, pagkain namin yung kagalakan, pagkain namin yung katapangan na may hayang yung nabuting balita o Diyos sa mga tao na makakasama. Sa aming mga colleagues, sa mga workplace, sa mga kanilang you pray ang iyong kanilang spirit sa mga strength sa amin, sa pumunsa, mga salita ng Diyos, mga katotohanan na amin namin ay patuloy ay may bahagi naman sa mga tao. Wala kang tamang message. Lord, salamat po sa mga anak mo na din ako sa lugar na ito. I pray, Lord, hindi lamang sila apakinig ng Diyos. Because, Lord, ay nandan niyo nilay-nilay nila ito, Panginoon. Tulong na yung mga Spirit, O God. Apply sa mga buhay. Para mga sitwasyon na meron sila, O God. Lord, ayaw mo sa mga upagkaliin niyo. Maraming salamat, O God. Ito ay nalangin. Please, nagkakalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time and now and forever. Amen.